Itago niyo na lang ako sa pangalang Neng, from Cagayan. Hi po, marami na po akong nabasang story dito, at itong ibabahagi ko ay tungkol sa isang teacher. Naldin sa hiling awin pangtisipag, Pitzvali, kasi mas lalo na siyang napapamahal, higit pa sa crush lang. Itutuloy ko ang kwento. Sana'y wag niyo akong husgahan. I have this teacher na napakaseryoso. Yung tipong kahit kaunting ngiti, pinagdaramos. Lagi siyang may aral sa amin tungkol sa love at mga totoong nangyayari sa mundo. Itago na lang po natin siya sa pangalang Sir M. So ayun, kahit napakasungit at seryoso niya, ang gwapo pa rin niya. Nagsimula kong maramdaman ang pinagbabawal na pag-ibig. Nung nag-transfer ako sa school, kung saan siya nagtatrabaho, siya ang aming Filipino teacher. At talagang favorite ko ang Filipino subject. Kahit pa nung elementary pa ako. Unang araw ko pa lang sa bagong school, siya na agad ang kumuha ng attention ko. Parang love at first sight talaga. At lalo akong natuwa nang malaman kong siya ang magiging Filipino subject teacher ko. Paikli na lang natin ang kwento. Tumagal at ganun pa rin siya, seryoso. Until nung unang beses siyang ngumiti. Sobrang pogi niya. Simple lang siya, pero ang pogi niya, lalo pag ngumingiti. Kasi may dimples siya. Sobrang sipag ko talaga sa subject niya, at hindi ako nagsasawang aralin lahat. Naging inspirasyon ko siya buong school year. Palaging perfect sa mga quizzes at performance. Tasks, syempre ayokong mapahiya sa kanya. Ewan ko kung ako lang ang nagkaka-crush sa teacher. Pero wag niyo akong husgahan. Dati pa to. Past is past, haha. Kahit hindi ako masyadong nakikinig sa mga tinuturo niya, nasasagot ko pa rin. Tamang nakautingin lang sa kanya. Pero nahuhuli niya ako minsan na nakatitig sa kanya. At mula nang nahuli niya ako, siya na naman ang nagnanakaw ng tingin sa akin. Ramdam ko yung tipong nakatitig na lang siya sa akin. Tapos, pag tumingin ako sa kanya, iniiwas niya agad yung tingin niya. So ayun, everyday siyang ganon. Nakatingin, ako naman di na makatingin. Pero ang di niya alam, hindi ko siya tinitingnang teacher. Parang kaklase lang, o nakatatandang estudyante. Hindi ko siya binabati pag nakakasalubong ko sa hallway minsan. At habang umiikli ang oras na magkasama kami, mas lalo siyang napapamahal sa akin. Ang tawag niya sa akin ay, Neng, ang cute lang kasi first time. Kung may tumawag sa akin ng ganon. Mahilig siyang humiram ng ballpen sa akin. Pag nag-check siya, may time na kinantahan namin siya nung birthday niya. May time rin na kumanta siya. May smiling face pa habang nakatingin sa direksyon namin. Kung nasaan ako. Hahaha, sobrang pa-assume na ito. Ayun, napabarkada na rin ako. At doon nagsimula ang mistulang pagsisisi. Hindi naman madaldal yung naging kaibigan ko noon. Pero sila yung naging dahilan kung bakit ako naging pa-assume. Ramdam rin pala nila yung tingin ni Sir sa akin, hahaha. Sabi pa nila, uy, what if gusto ka rin niya? Doon nagsimula ang matinding sakit. Hindi ko naman gustong gustuhin niya ako pabalik kasi awkward. At tama lang na crush lang talaga. Kasi hindi pwede na humigit pa sa paghanga lang. Fast forward. Nung magtatapos na kami bilang junior high school, sobrang lungkot ko. Kasi hindi ko na siya makikita pa. Napamahal na siya sa akin ng sobra-sobra. Nagkataon pa na wala akong parents nun. Parang naiiyak ako nung time na, yun, nakayuko lang ako. Ang sakit sa mata na, yung ibang students may parents. Ako wala. Pero nagulat ako nang may humawak sa balikat ko. And at nung tiningnan ko, shesh, si Sir M. Parang gusto ko na lang mag-back out. Lalo akong kinabahan. Inalalayan niya ako papunta sa stage. Parang ayaw niyang bumitaw sa balikat ko. Haha. Nakailang hawak din siya sa balikat ko at para na akong kamatis sa pula. Sabi niya, congratulations. Natatawa lang ako kasi naalala ko nung binigay nila yung medal ko sa kanya. Akala ko ako na lang mag-isa. Napahawak pa ako sa medals na hawak niya. Hahaha. So ayun, congratulations ang sabi niya sa akin. At siya rin ang nagkabit ng medal ko. Ang cute niya malapitan. Haha. Tapos picture taking na, nakahawak pa rin siya sa balikat ko. Pero ako, super ayaw makunan.
kaya walang kahit konting ngiti sa litrato namin. Ako yata ang nagpapangit sa litrato, hahaha. Naligaw pa ako that time kung saan na ako pupunta. Nakatingin pa mga ibang students at teachers sa akin, siguro dahil sa pula ng mukha ko. Pero after nun, akala ko tapos na. Akala ko hindi ko na siya makikita. But I was wrong. Back to school na ulit. May pansamantalang nawala na sub-teacher, yung favorite ko. Pero laking gulat ko, siya pala yung mag-a-assist sa amin. Actually, umamin na ako that time. Pero malamang nabasted ako. Para akong lantang gulay nun. Haha. Pero tinanggap ko naman yung desisyon niya. Hindi rin naman ako umaasa na magustuhan niya ako pabalik. 'Di ba? Gusto ko lang naman sabihin sa kanya yung mga nararamdaman ko. Yung saya, yung excitement pag nakikita ko siya. Gustong-gusto ko na sanang kalimutan siya. Pero di ko makaya. Napamahal na kasi. So ayun, siya pa rin yung nag-assist sa amin. Nagulat pa ako nang tinapik-tapik ako ng mga tropa ko. Tamang kantsawan lang. Pero ang sakit pa rin na nabested ako, haha. Kaya kahit nung nagjo-joke siya, hindi ako nakaramdam ng kahit anong reaksyon. Tamang turo lang siya sa amin tungkol sa love, tungkol sa family niya, at naantig talaga ako sa kwento niya. Ewan ko kung dati rin siyang nabested at hindi na nagmahal ulit kasi parang may hugot talaga siya kapag usapang love na. At dito na muna nagtatapos ang kwento. May part 2 pa to. At sa palagay ko, ang haba na nito, haha. Abangan nyo na lang mga kasisi.